Ito ay saan? Hindi ba't kasama ko si Ruru sa pagdiriwang ng bagong taon? Bini-bini. Ayos ka lang ba? Bini-bini. Ako, Bini-bini, nahulog ka kanina. kailangan ba naming... Tawagan ang doktor ng pamilya. Baka naman. Nag-time travel ba ako? Matalik na kaibigan. Kaya pareho pala tayong napunta sa loob ng libro? Ikaw ang tunay na ina ng bida sa libro, na siya ring biyanan ko. Ikaw naman ang asawa ng aking stepson, na siya ring kontrabida. Kaya ikaw ang manugang ko. Di ako. Ang nanay mo na. Ako, Ginang, hindi na pwedeng manakit pa. Kung may mangyaring masama, dumating na si Ginoong Lu. Wala kaming maipapaliwanag. Oo nga, Bini-bini. Naabisuhan na namin si Ginoong Lo. Kung may hindi ka man kasiyahan. Kapag dumating na si Ginoong Lo, pwedeng-pwede mong sabihin sa kanya. Mukhang, ito na ang kontrabida sa libro. Ang asawa mo, si Loye. Parang mas guwapo pa siya kaysa sa nakasulat sa libro ah. Pero sa huli, pareho tayong pinatay niya. Ano sa tingin mo? tama. Kaya, dapat gumawa tayo ng plano para makatakas. Baka mamamatay talaga tayo dito. Hindi. Base sa karanasan ko sa pagbabasa, ang mga tulad mong minor character, sa huli, mapapamahal sa'yo siya at magkakaroon ng happy ending. Kaya, aking matalik na kaibigan, ikaw na ang umakit sa asawa mo. Sunyan yan. Ako, nahulog lang ako bigla. Kasalanan niya yon. Siya ang may gawa niyan. Ngayon, ikaw at si nanay. Anong pinag-awayan ninyo? Sabihin mo, ano naman ang gusto ninyong dalawa ngayon? Bahay o pera? Sa mga susunod na ganitong bagay, hindi na kailangang sabihin sa akin ang mga gawain sa kumpanya paulit-ulit na naaantala. Hindi ko na alam kung paano i-explain sa board of directors. Hindi pa gaanong katagal namatay si tatay. Kung maghihiwalay ngayon, maraming chismis sa labas. At hindi pa nakakapagtapos si Luye. Kailangan pa niya ng tulong ko. Ang gusto mong paghihiwalay, wag mo akong piliting pumayag. Kapag naayos ko na ang mga problema sa kumpanya, bahala ka. Gusto ko lang na wag kang magulo. Naiintindihan mo ba? Sa totoo lang, nagbago na kami. Sa tingin ko ngayon, ang nanay ko ay napakabuti. Ang pinakamabait na biyenan sa buong mundo. Ako at si Nyanyan, Magiging magkapatid na kami. Hindi. Magiging maganda ang aming relasyon bilang biyenan at manugang. Hindi ka namin aabalahin. Ikaw na lang ang mag-asikaso sa mga gawain mo. Huwag mo kaming intindihin, ha? Kaninong cellphone ito? Ang luma na. Akin yan. Ate, wala na akong allowance para sa buwang ito. Gusto ko na ng panggastos. 1, 8, 7. Ang ganda pala ng iniwan sa'yo ng orihinal na may-ari. Mrs. Lo, pwede kang
Pero mas mabuti kung huwag mong ilabas sa publiko. Makakaapekto yon sa market value ng kumpanya. Manghihingi pa ng pera sa akin. Akala mo ba'y tinawag akong kuripot ng walang dahilan? Hindi ba't dahil sa lalaking ito, siya palagi ang nakikipag-away sa akin para maghiwalay? Bakit bigla siyang nagbago? Sino to? Anak mo yan, diba? Ang bida sa libro, si Luye. Sandali. Anong nangyari sa mukha mo? Nakipag-away. Walang kwentang tanong. Tinanong ko lang siya, tignan natin ang ugali niya. Anak ko ba yan? Nanay ko ba siya? Siguro natatakot si Aye. Napagalitan mo. Hoy, ikaw? Bakit mo ko tinulak kanina? Alam mo ba, natakot na ko. Ngayon ba ang tamang panahon para maging masamang kaibigan? Aray. Aray, pakinggan mo muna ko. Ito ang basic na kilos ni San transmigrated protagonist. Wala lang tayong system. Basta hindi magiging villain si Luigi. Siguradong hindi tayo mamamatay. Ganyan ba talaga ang iniisip mo? Siyempre. At saka, mukhang nagugustuhan mo naman ang mukha niya, di ba? Alam ko na, para lang yan sa pag-ship mo ng CP. Alin sa mga relasyon ko dati ang hindi mo isinugal para lang sa pag-ship ng CP? At mayaman pa. Tingnan mo, ito yung top tier na mayamang pamilya sa nobela. Mayroon tayong hindi mauubos na kayamanan at ginhawa. Mayamang pamilya. Ganto lang ang kinain? Ang pamilya Lu ay palaging matipid. Pagdating sa pagkain, Oy, bakit hindi na kayo nag-aaway ngayon? Kung hindi ko kayo mapapanood na mag-away, hindi ko talaga to makakain. Anong gagawin natin? Paano ko malalaman? Anak mo to. Bakit hindi ka nagsasalita? Araw-araw ba hindi kayo nag-aaway ng todo? Ngayon, nakaupo lang kayo at kumakain ng maayos. Baka naman. May lason ang pagkain? Hindi naman. Ang sarap. Kapag gutom, kumain. Habang kumakain, huwag magsalita. Ikaw. kumain ka. Niyan. Kumain ka na. Busog na ko, mauunan ako. Ako. Mali? Pag umuwi ako, hindi ba't kasama ko si Luigi matulog? Ikaw, magmadali kang umuwi kasama si Luigi at matulog. Huwag kayong mag-away ng mag-away. Dapat mag-bonding kayo. Luye? Tinatawag ka ng nanay mo sa kwarto para mag-usap ng mga sikreto ng ina at anak. Ha. Halika na, alis na tayo. Hompe. Ngayon, mukhang pareho sila. Kumain ng maling gamot. Mukhang maganda ang katawan niya. Pero ang importante, sobrang yaman niya. Hindi naman siguro lugi.
Huwag kang gumalaw. Hindi ko alam. Hindi pwedeng tingnan. Nakita ko lang na nakalagay ng basta-basta dito. Pangako, wala talaga akong tiningnan. Hindi ka pala nakatira dito sa bahay. Medyo magulo ang pagkakalagay ng mga gamit. Ayos na yun. Sino ang pinag-iingatan mo? Ikaw at ang mga dokumento. Ayaw kong tingnan pareho. Jilo, lalong lumalala ang kondisyon mo kung magpapatuloy ka ng ganito. Kahit ang pang-araw-araw na pakikisalamuha ay hindi mo na magagawa, mangyaring makipag-ugnayan ka agad sa pamilya mo para matulungan ka sa paggamot. Bakit mo ako pinapunta rito? Para lang tumayo ako dito at tingnan ang likod mo? Maupo ka muna. Kailangan kong maghanda muna ng sarili ko. Kailangan kong maghanda muna ng sarili ko. Anong hirap sabihin? Sabihin mong pasaway ako, walang kwenta, hindi ka tulad ng kuya, para tulungan kang agawin ang yaman ng pamilya Lu. Ako ang nagsabi noon. Mali, parang ako nga ang nagsabi. Kawawa naman ang bida. Dahil sa problema sa pamilya, kaya siya naging ganito nang dumating yung babaeng bida na mukhang inosente. Sayang, mas gusto ko pa rin yung pangalawang babaeng karakter. Kung magmumura ka, bilisan mo. May lalaruin pa akong video game. Bakit kita mumurahin? Sa totoo lang, ako rin dati, hindi nakinig, palaging nakikipag-away. Pero itong mga sugat mo, kung hindi agad aalagaan, magkakapeklat. Ang gwapo-gwapo ng mukha mo, kung magkakapeklat, sayang naman. Sino ka ba? Nag-a-apply lang ako ng gamot sa'yo. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Kung magjojowa ka habang may sugat o peklat sa mukha mo, nakakaapekto yon sa paningin ko. Teka, ikaw, mas mabuti pang magmura ka na lang sa akin. O, kaya'y sampalin mo ako. Bakit hindi mo naiintindihan ang kabutihang loob ng iba? Ganitong klaseng kahilingan, ngayon ko lang narinig. Tinawag mo akong nanay, dapat magpakita ka ng ugaling anak. Ang pinakaayaw ko sa isang tao ay yung palaging nag-aapoy ang bibig kapag nagsasalita. Ikaw na ang mag-apply nito mamaya. Tandaan mo, pwede kang mawalan ng kahit ano. Pero itong gwapong mukha mo, huwag mong pababayaan. Sina, umuwi ka na at maglaro. Ngayon ko lang to naranasan, ang matulog sa iisang kama, kasama ang lalaki. Malamang ngayong gabi, hindi na ako makakatulog. Sigurado ka bang dito ka matutulog? Hindi mo hahanapin yung 187 mo? Iba siya Siya? Tungkol sa kanya? Binura ko na talaga siya. Ako, si Sunyanyan. Sa buong buhay ko, kapag kumukuha ng pera sa iba, hindi ako maglalabas ng pera para sa iba. At saka, kapag gumagastos para sa lalaki, malas yan habang buhay. Tumigil na ko. Matutulog na ko. Kung matutulog ka na, patayin mo na ang ilaw. Huwag kang mahiya.
gising. Kung gagalaw-galaw ka pa, walang matutulog sa atin. Patayin ang alarm. Oy, ipagpaliban mo ang mga pulong bukas na lang. Mag-a-absent ako ngayong araw. Ikaw, paano ka? Paano ka nandito? Ako, Sa tingin ko talaga, dapat nasa kama ako at gumawa tayo ng hangganan. nasaan si Aye? Pumasok na kaninang umaga. Kayong dalawa. Ang tagal ninyong gumising ah. Kagabi, natagalan kaming matulog. Natagalan kayong matulog? Let's go. Masaya ang gabi nyo. Ma? May pag-uusapan kami sa kwarto. Si. Si. Aray. Ang tagal ninyong natulog kagabi, baka naman ay... Wala. Walang nangyari. Ang importante ngayon, burahin mo na ang mga lofter mo. Uwaf. Ang dami nitong mga ito. Isang gabi ko nang nilalaro. Konti pa lang yan. Hay, sa tingin ko ngayon, masaya palang maging karakter sa libro. Di ko na kailangang mamuhay ng alas 9 hanggang alas 6, 5,000 lang ang sahod sa isang buwan. Pero, marami ka ring ganyan diyan, di ba? Nakita ko na lahat yan. Ginastos niya lahat ng pera sa pagpapakain sa mga binata. Kapag gumagastos ka para sa lalaki, simula na yan ng kapahamakan. Pero, ngayong mayaman na tayo, dapat ba nating gawin lahat ng hindi natin magawa noon? Gawin na natin. Ako ang bahala. Talaga? Halika, subukan mo ito. Yuru, nandito na ako. Siya ang matalik na kaibigan ng dati niyang amo. Tinitignan ko, iba naman ang itsura niya. Oy, Yuru, ano ba yan? Bakit ang kakaiba ng tingin mo sa akin? Huwag mo akong tawaging Euro. Napaka-jologs ng pangalang yan. Paano mo nasasabi? Ano ba ang dapat kong itawag sa iyo? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba nakikita na may nakikipag-usap na matanda? Bakit hindi ka pa magdala ng tubig? Wala ka talagang delikadesa. Hindi ka naman mukhang manugang. Sino ang matanda ko? Matanda ko ba siya? Magkapangalan ba tayo? Bakit ako maghahain ng tubig para sa iyo? Ikaw? Ako ang matalik na kaibigan ng biyenan mo. Oy, hindi ako pumapayag diyan. At saka, si Nyan ay manugang ko. Hindi ko pa nga ginagamit ang karapatan ko bilang biyenan. Anong karapatan mong gamitin yon para sa akin? Ito. Yuro, nag-aalala lang naman ako para sa iyo. Yung manugang ko,
Kumpara sa kanya, mas masunurin ng ilang beses. Ay, pati pera para sa katulong. Natipid na. Yun pala, ikaw pala ang masamang biyenan. Yuro. Mabuti ang intensyon ko para tulungan ka. Bisita ako sa bahay mo. Paano ka nagsasalita? Dati, ikaw pa ang laging nangungulit na tulungan kita na disiplinahin siya, di ba? Tulungan akong disiplinahin? Yan, hindi mo kailangang turuan siya. Ang aming yan. Malayo sa kanyang pamilya at nagpakasal sa amin. Hindi para maging katulong. Siya, kung ano ang gusto niyang gawin niya. MP. Huwag kang mag-alala kung may magsabi ng masama sa iyo. Ako ang sasalo para sa iyo. Yuro, ikaw. Anong ikaw diyan? Huwag mo na akong tawaging Yuro. Ang mga taong tulad mo, paulit-ulit na sumasagi sa mga bagay na ayaw ko, hindi pwedeng maging matalik kong kaibigan. Ikaw, tinanggalan na ng pagiging matalik na kaibigan. Umalis ka na. Huwag mo akong tawagin, papatawag ako para paalisin ka. Huwag nang magpatawag. Bilang pinakamahusay na manugang, ang gawaing ito nararapat na ako ang gumawa. Hemp. Ente, Anong klaseng tao to? Yuro, amo. kailan ka naging? Magkasundo ng ganito ng manugang mo. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kailangan ko pa namang manghiram ng pera sa kanya. Puve. Ay. Mag-ayos ka na. Baka mahuli tayo. Sa paglabas. Bakit ang bilis ng pagbabago nila? May dahilan ba? Wala po. Parang nung araw na nadapa siya, bigla na lang siyang nagbago. Ganoon ba? Kung ganoon, mukhang ibang-iba na kumpara sa dati. Mauna ka na. Sipo, Amulu. Zhuzhu. Ikaw talaga ang number one chef sa mundo ng mga couples. Hindi pa rin nagbabago ang alindog mo. Oy, ang lugar na ito parang pamilyar sa akin. Baka naman tayong dalawa. Noong nakaraang buhay na panaginipan. Salamat sa Diyos ng paglalakbay sa panahon. Nagkatotoo nga ang pangarap natin. Ate, gusto mo bang uminom kasama namin? Umalis ka! Kayong dalawa. Maliit na kulot. Ang hinahanap mo ba? Ang bata-bata naman tignan nito. Ate, bakit hindi mo ako tinawag nang dumating ka? Pwede na ba sa'yo uminom? Mukhang kasing edad lang ni Aye. Huwag kang magkakasala ha. Binabalaan kita. Hindi naman. Ate, ako si Xiao Chengfeng. Kaka, 18 ko lang ngayong taon. Nakalimutan mo na ba ako, ate? Pwede na sa'yo uminom, at ako ang ate mo. Halika na. Dali-dali. Oy. Hindi pwede ito. Ito yung male model na pinagkakagastusan ko, na nagmahalan ng labis. Hanggang sa nawala siya. Isang 187 cm na kulot na aso. Level 1, na mapanganib na misyon. Ang masaklap pa, gumagastos siya ng pera ko. Iwalayan na natin. Napakamahal ko bang alagaan, ate? Mahigpit ang asawa ko sa pera. Sa kanya napupunta ang pera ko.
Pero ikaw, hindi mo ba sinabing ayaw mo sa asawa mo? Sino nagsabi niyan? Mahal na mahal ko ang asawa ko, ha? Ikaw. At ako, na may asawa na? Ay talagang imposible. Amulu, parang si Ginang yata yon. Babae ng bayan. Hoy, girl. Yung maliit na kulot na to, ayos din pala, maliban sa mukhang wala siyang 187 cm. Ay naku. Mukhang okay naman ang kanyang mga kondisyon. Ate, nagsasabi ka ng kung ano-ano. Sabi mo nga matanda na siya. Di masalita, at pinaghihinalaan mo na may masamang hininga siya. Ikaw pa nga ang ayaw na ayaw sa kanya. Si Lou. Wala naman sigurong masamang hininga yon, di ba? Ayon sa opisyal na datos, 187 cm ang taas ni Luigi. Oy, yung maliit na kulot na to, siguradong may pangtaas sa loob ng sapatos. Oh, ang asawa ko ang pinakamataas at pinakaguwapo. Walang katulad sa buong universo. Diba, mahal? Mrs. Lu, dati, kumukuha ka pa ng pribadong kuwarto. Ngayon, hayagan na. Talagang hindi mo inintindi ang sinabi ko. Naku, Paano naman nangyari yon, mahal? Tingnan mo, wala namang mas gwapo pa sa asawa ko. Maglaro sa kanila? Mas masaya pang maglaro kasama mo kaysa sa kanila. Ate, Laruin sila. Mas masaya pang laruin ka. ate, Mahal, dahil ba nagselos ka? Kaya hinanap mo ako para umuwi? Diba? Mahal, oh, umuwi na tayo, halika. ate. Kung ayaw mong maglaro ngayon, huwag na lang. Pero, pwede mo ba akong i-add ulit? Sige na. Anong ginagawa mo? hindi ba gusto mong hulihin kita at pauwiin? Wow. Bes, nakakakilig naman. Bes, ang galing. Grabe. Bes, ang sweet naman nito. Ang galing mo, Bes. Heto tagay. Hemp, kung ayaw mo, ako na lang iinom. Bes, hintayin mo ako. Buksan mo ang pinto. Baka matulungan niya ako. Bakit ka biglang dumating? May pinag-uusapang kooperasyon dito. Ay naku, eh di ibig sabihin, naistorbo ko na naman ang trabaho niya. Hindi kaya magagalit na naman siya sa akin. Pwede ko namang ipaliwanag. Tingnan mo ito. Traumatiko. Prosopagnosia. Dati, lagi mong inaakala na ayaw kitang kausapin. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga maalala kung sino ka. Bakit mo biglang inexplain sa akin? Baka naman ayaw mong isipin ko na mabaho talaga ang hininga mo. Nag-away kayo? Hindi. Kung tutuusin, naghiwalay na kami. At yung tipong, hindi na talaga pwede magbate. Eh bakit ang bango-bango mo pa rin? Talagang imposible nang magbate. Eh bakit ang bango-bango mo? Wala naman. Bihira lang ako mag-perfume. May sinusitis ako. Wala. Siyempre. Malabo ang mata mo. Matalas naman ang ilong mo. Amuyin mo. Anong amoy? Bakit hindi ko naamoy? Ang sakit mo. Hindi mo ba ako nakikita? O hindi mo ako nakikilala?
ganito kalapit. Kaya mo bang malaman kung sino ako? Siya. Bakit hindi naka-off ang flash? Bakit hindi nakapatay ang flash? Kayo, huwag ninyo akong iiwan. Ang galing mo, niyan yan. Ang bilis ng pag-usad. Kanina, naka-on ang flash. Burahin mo na agad. Hindi ko buburahin. Hindi. Umuwi muna tayo. Tara na. Maaga na. Magpahinga na kayong dalawa. Pag ibayuhin ninyo ang samahan, hindi na ako makikialam. Ano ba ang sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Sunyan yan. Nakikita ko na ang mukha mo. Anong sinabi mo? Nakikita mo na ang mukha ko? Mhm. Ikaw lang. Kailan pa yon? Hindi ba't Kanina lang. Sa sasakyan. Siyempre naman. Mahina ang mata mo, pero ang galing ng ilong mo. Amuyin mo. Anong amoy? Bakit hindi ko naamoy? Ang sakit mo? Hindi mo ako makita. O hindi mo ako nakikilala? Ganito kalapit. Matutukoy mo ba kung sino ako? Sunyan niyan. Tulungan mo akong magamot ang prosopagnosia ko. Ang lapit mo? Nakikilala mo ba kung sino ako? Sunyan yan. Tulungan mo akong magamot ang prosopagnosia. Kahit magkano ang bayad, okay lang. Siya. Walang problema. Si. Kumusta? Ano? Nambubuli si Luye ng kaklase sa eskwelahan. Imposible yan. Naniniwala ako kay Luye. Hindi niya talaga magagawa ang ganitong klaseng pangbubuli sa kaklase. Guro, sandali lang po. Pupunta na ako sa eskwelahan. Dati, hindi siya nangingialam sa akin, lalo na sa mga bagay sa eskwelahan. Kapag may problema, pinipilit lang niya akong gamitin ang pangalan ng pamilya Lu para manakot. Ngayon, pupunta pa siya rito. Nanay, naniniwala kaya siya sa akin? Guro, narinig mo ba ang sinabi niya? Sabi niya walang nangyari, edi wala. Tingnan mo ang mga sugat ng anak ko. Ngayon, kailangan kong malaman ang totoo. Nanay Wang, mauna po kayong kumalma. Hintayin muna natin ang magulang ni Luye. Saka na natin pag-usapan, okay? Pakinggan mo nga ang sinasabi niya. Sabi niya wala na. Tingnan mo ang anak ko, sinaktan ng anak mo. Ngayon, kailangan ko ng paliwanag. Geng, Wang. Pakalma ka muna. Hintayin muna natin ang magulang ni Luye. Tapos natin pag-usapan, okay? Guro, ako ang nanay ni Luye. Ako si Shuyuru. Tungkol sa anak ko, ako ang makikipag-usap. At gusto ko ring magpahayag. Naniniwala ako kay Luye. Hindi niya ginawa yon. Hindi kami mananagot. Ito. Hey, Guro, tingnan mo ang anak niya. Ginawa sa anak ko, ganito na ang itsura. Ngayon, ayaw pa aminin. Malinaw na kasalanan niya. nanay ni Luye, unawain mo naman. May sugat talaga ang anak ng kabilang magulang. Ang punto ay, wala kang maipakitang ebidensya, Luye, para patunayan ang iyong inosensya. Ang reputasyon ni Luye sa eskwelahan, hindi naman maganda. Sa totoo lang, palagi siyang nakikipag-away at may gulo. Kaya itong pangyayaring ito, Kaya. Ako ang masamang estudyante. Ako ang gumawa. Sige na.
Hindi siya naniniwala sa akin. Hindi na ito una o pangalawang beses. Ano pa ba ang inaasahan ko? Oy. Sabi ko, pwede bang huwag kang magpakulong sa stereotype? Walang ebidensya, nagsisinungaling ka lang. Sige na, hindi siya naniniwala sa akin. Hindi na ito bago. Ano pa ba ang inaasahan ko? Oy. Sabihin ko sa iyo, pwede bang huwag kang gumamit ng stereotype? Ano naman ang masama sa masamang estudyante? Masamang estudyante rin ako noon. Sasabihin ko sa iyo, ayaw na ayaw ko sa ganyang sistema. Stereotipo. Walang sino man ang pwedeng pilitin ang anak ko. Ikaw, nagmamatigas ka. Tama ang sinabi ng guro. Ngayon, kailangang aminin at humingi ng tawad si Luye o paalisin siya sa paaralan. Kung hindi, hindi ito matatapos. Imposible. Hindi hihingi ng tawad si Luye. Wala kaming ebidensya. Pero wala rin kayong ebidensya na si Luye ang may gawa. Kung gusto ninyo ng paliwanag, mag-imbestiga kayo. Kung sino ang mahanap, siya ang mananagot. Ako, hindi ko siya ipagtatanggol kung siya ang may sala. Pero, hindi ko rin hahayaang mapagbintangan ng walang dahilan ang anak ko. Anong imbestigahan? Halatang halata naman na siya ang may gawa. Sa tingin ko, ikaw ay nagmamatigas sa mali mong paninindigan. Sa tingin ko, ayaw mo lang panagutan. Ano pa bang hahanapin? Halatang halata na siya talaga. Sa tingin ko, ikaw ay Pilit kang nagdadahilan. sa tingin ko, ayaw lang umako ng responsibilidad. Hindi matatapos ang usaping ito ngayon. Ipapaabot natin ito sa principal. Sino ang nagsasabing walang ebidensya? Niyan. Ikaw, bakit ka nandito? May ebidensya kayo? Sinabi sa akin ng aming butler na may problema sa eskwelahan, kaya naghanap kami ng tao para maghanap ng ebidensya. Kaya nahuli kaming dumating. Mabuti naman. Guro, sa video na ito, nandito ang lahat ng ebidensya na pinagbintangan si Luye. Guro, ngayong may ebidensya na. Hindi ba dapat sundin ang patakaran ng eskwelahan? Masama ang ugali ng estudyanteng ito. Nagpapalabo ng usapan. Dapat parusahan ng mabigat. Upang maibalik ang pangalan ni Luye at maitama ang disiplina sa eskwelahan. Anak ko, alam ko na hindi ikaw ang may gawa nito. Tama ang paniniwala ko sa'yo. Salamat. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, habang nandito ako, sinisiguro ko, hindi ka na muling magdaranas ng kahit anong hirap. Mukhang kawawa naman ang kontrabida. Mag-isa lang siya. Sa totoo lang, sa mga araw na magkasama kami, parang hindi naman ganoon kasama si Luigi, gaya sa kwento. Hindi pwede. Desisyon ko na. Kailangan kong baguhin ang kapalaran ni Luigi. Liu Yue. Yuru, ang tagal na nating hindi nagkausap. Huwag ka na sanang magalit. Yung ilang kamag-anak ng pamilya Lu, gustong-gustong pumunta dito sa inyo. Hindi ko sila mapigilan kahit anong sabihin ko. Umuwi na kayo agad. Ano ang sinabi mo? Dinala mo sila sa bahay namin? Nakarating na rin kayo. Yuru, kami namang mga tunay na kamag-anak ng pamilya Lu, dapat talagang madalas na magkita-kita. Ang pagpunta namin ngayon, Ay may seryosong usapan. na gustong sabihin sa iyo at sa mga bata. Ngayon kasi, si Luigi ang humahawak ng lahat ng bagay sa pamilya Lu. Mahirap na mag-focus sa lahat. Kaming mga nakatatanda, paano namin matitiis na, sa hinaharap, yung mga gawain sa kumpanya, kailangan din naming tumulong. Ang mga negosyo ng pamilya Lu ay maayos na pinamamahalaan ni Luigi. Hindi na kailangang pakialaman ng lahat. Yuru, ang mga kamag-anak naman may mabuting intensyon. Kapag maraming tumutulong, si Luigi naman mas magiging magaan ang buhay. Huwag na kayong mag-abala. Yuru, ang mga kamag-anak natin, mabuti rin ang intensyon. Mas maraming tumutulong, si Luigi naman, magiging mas magaan ang buhay.
Kung ayaw mo talaga sa mga kamag-anak, kahit si Xiaoye man lang, payagan mong tumulong. Tama, Yuru. Magkakamag-anak tayo. Sabihin mo, hindi kami makapasok sa kumpanya. Dapat naman si Xiaoye ang pumasok para magkaroon ng kapangyarihan. Ginagawa nila ito. Buti na lang ngayon, matalik na kaibigan na ni ate si Ruru. Hindi na yung masamang biyenan dati. Tiyahin. Ang usapin ng pamilya Lu, wala kayong karapatang magsalita. Ang pag-aaral muna ni Xiaoye ang importante. Huwag na kayong makialam. Tama. Ano ba ang nangyayari kay Shuyuru? Ni hindi man lang niya gustong makipag-agawan sa Lu Group? Nagpapanggap lang ba yan dahil nandito si Luigi? Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Para sa ikabubuti ninyo lang naman ito. Kami ang nagsasalita. Nakaupo ka sa pwesto bilang biyena ng pamilya Lu, ni hindi ka pa makapagbigay ng anak. Ang kapal ng mukha mong makialam dito. Ikaw, Ang asawa ko, si Luigi, ay hindi ninyo dapat pinakikialaman. Ipinagtatanggol niya ako. tingnan mo ang kuya mo, ang tapang niyang ipagtanggol ang asawa. Ang pogi. Namumula na ang mukha ni Nyan parang mansanas. Ang sweet ng dalawa, nakakakilig. Ma, pwedeng maging seryoso ka naman? Tingnan mong mabuti. Ang tingin ni Nyan sa kuya mo. Nahuhulog na ang loob niya, nahuhulog na. Sa inyong pamilya, hindi naman ganyan kaingay dati. Ang ganda, di ba? Mga kagalang-galang, ingat sa pag-alis. Hindi na kami magpapahatid. Mga kabigan, ingat sa pag-uwi. Shuyuru, ikaw talagang walang utang na loob. Hindi mo man lang ako pinagbigyan. Hintayin niyo lang, hindi ko kayo palalampasin. Shuyuru, hindi ako naniniwala. Sa mga negosyo ng pamilya Lu, wala ka bang interes? Ano ba yan? Haay. Nakaalis na rin silang lahat. Xiaoye, pwede ba kitang kausapin, anak? Si. Tara na. Manood tayo ng pelikula. Xiaoye. Noon palagi kong pinipilit na tanggapin mo ang kumpanya. Hindi ko naramdaman ang tunay mong nararamdaman. Mali ako. Nanay? Alam ng nanay, hindi ka interesado sa kumpanya. Ang gusto ko lang, ikaw at ang kuya mo, ay magtulungan ngayon. Ang pamilya ay ligtas at payapa. Ikaw at ang kuya mo ay may kanya-kanyang lakas. Magtulungan lang kayo. Si. Nanay. Alam ko na. Salamat. Si. Buti na lang ang bida ay hindi pa gaanong nalihis, isa lang siyang batang may pagkasuplado. Kapag maayos ang pagtrato sa kanya, magbabago siya ang plot ng orihinal na libro na nag-aaway ang magkapatid. Ako at Nyan ay makakapagpahinga na rin sa mayamang pamilya. Maganda ang kinabukasan. Ako at si Nyan ay tuluyan ng makakapagpahinga sa buhay mayaman. Maliwanag na ang kinabukasan. Ang duwag mo naman. Pero horror pa ang pinili mo. Sinong duwag? Nag-click lang ako ng random. Manonood lang naman ng pelikula. Anong big deal? Hindi mo ba sinabing hindi ka takot? Masyadong. Nagulat lang ako bigla. Masyado kang malapit. Bitawan mo ako. Anong nagmamadali? Nasa eksena na ng pelikula. Louie, sinadya mo ba to? Bitiwan mo na ko agad. Paano kung matakot ka ulit kapag binitawan kita? Mabait lang ako.
Nakalimutan mo na? Na nangako ka sa akin na tutulungan mo akong magamot ang prosopagnosia ko. Di ba dapat mas malapit? Paano gagamutin? Pero di naman kailangan ganito kalapit. Ganito lang, para makita ko ng maayos ang mukha mo. Siya na, gets ko na. Kaya dapat mag-focus ka, Sunyan. Huwag kang masyadong lumapit. Gamutan lang ito. Malapit para klaro. Ano? Natatakot ka? Sinong natatakot? Naiisip ko lang, parang di tama. Anong di tama? Ikaw ang doktor ko. Pasyente ako. Normal lang yon. Sino yun? Tawag lang na nanggugulo. Okay lang. Kung ganoon, ituloy na natin. Ano sa tingin mo? Tuloy na natin? Matigas talaga ang ulo mo. Baka may importante siyang kailangan. Ano kaya kung ako na lang ang lumabas para kausapin siya? Hindi ka pa ba titigil? Sinabi ko na sa'yo, wag na tayong mag-usap. Atin yan, tulungan mo ako, pakiusap. May utang ako sa kanila. Hindi nila ako tinitigilan. Kung walang sasagip sa akin, wala na talaga ako. Hindi ba tinulungan na kita noon? Hindi ka pa natuto? Hindi ka pa rin nag-iingat? Dapat kang magbayad para dito. Alam kong nagkamali ako. Atin yan. Ito na ang huling pagkakataon. Ikaw lang ang maaasahan ko. Kung hindi ka kikilos, talagang wawakwak nila ako. Si? Tigilan mo nga ang pag-iyak. Ipadala mo sa akin ang address. Sige, ipadala ko agad. Salamat. Yan. Anong ginagawa mo rito? Pupunta ka na naman sa kanya? Hindi ganoon ang nangyayari. Hanggang kailan ko pa ba dadali ng sisi na to? Naku naman. Kung hindi ganoon, ano nga ba? Sunyan. Ganoon ka pa rin katulad ng dati. Walang pinagbago. Ganoon pa rin. Handang-handa kang maakit ng ganoong klaseng tao. Ikaw, makinig ka muna sa paliwanag ko. Huwag na magpaliwanag. Wala akong interes na malaman ang mga kalokohan ninyong dalawa. Bakit ganito? Ayaw talagang makinig ng paliwanag. Ruru. Kailangan mo talaga akong tulungan. Ruru. Talagang kailangan mong tulungan ako. Sobrang urgent. Anong nangyari? Huwag mo munang tanong. Pag-usapan natin sa daan. Hindi na dapat patagalin. Oy, tara. Talaga nga? Kahit na ang Sunyan yan, gaano man siya, naiiba. Pinili pa rin ang gwapong lalaki. Kapag natapos na ito, magiging payapa na talaga. Hindi talagang mag-isa ka lang aakyat. Huwag kang mag-alala. Gawin lang ang planong sinabi ko. Walang problema. President Lu pumasok na ang misis sa private room ng club. Pero ang matanda na kasama nasa labas lang siya at naghihintay. Hindi sumama sa loob. Siya lang ang pumasok. Oh, Sunyan. Napakagaling. Ginoong Lu, gusto niyo po bang pumasok ako? Hindi na kailangan. Sundin ang orihinal niyong plano. Ipagpatuloy ang pagbili sa mga industriya ng jam. Huwag mag-iwan ng kahit anong puwang. See ya. Luigi, anong ginagawa mo rito? Umalis ka. Hoy, huwag. Yan. Nasa itaas, inaayos lang ang ilang personal na bagay. Hoy, hindi ganyan ang iniisip mo.
Maniwala ka sa akin. Hindi ganyan ang iniisip ko. Magkasamang nag-iisa sa isang kwarto ang isang lalaki at babae. Ano pa bang magandang mangyayari? Hoy, huwag kang mag-isip ng ganyan. Talagang hindi ganoon. Kapag bumaba na si Yan, ipapaliwanag ko ng maayos sa'yo. Sige, kung aakyat ka ngayon, medyo hindi naaangkop. Hindi naaangkop? Alam din ninyo, hindi naaangkop para sa akin ang makita yon. Pumunta ka na ngayon sa taas. Medyo di nga bagay. Di bagay. Alam naman ninyo, sa tingin ko, di siya bagay. Kaya ninyong ipagtanggol si Luye para di siya maapi. Ako naman, pwede ninyong apihin ng basta-basta. Hindi. Hindi naman. Hindi naman naming inaapi. Oh, ay. TSK. Ay naku. Nandyan din si Aye sa taas. Luye? Anong ginagawa niya roon? Ay, wala naman. Huwag ka nang magulo, malaking pagkakamali yan. Hoy, Luigi, makinig ka sa akin. Di na kailangang magsalita ka. Ako mismo, ang titingin. Titingnan ko kung anong meron diyan na di ko pwedeng makita. Hoy, ikaw. Aray. Hoy, Sunyan. Ganito ba ang pagtulong? kaya mo yan. Sunyan yan. Yan. Isa pang halik. Isang beses lang. Isa pa, halik. Isa lang. Luye, anong ginagawa mo rito? Tumutulong, syempre. Ano pa bang gagawin ko? Dito. Talagang tutulong ka? Sa mukhang arteng lalaking yon? Yan. Ano bang nasa utak mo? Ano ba talaga? Buhay ang nakataya eh. Makinig ka muna sa akin. Ako at siya, wala na akong kinalaman sa kanya matagal na. Ito na ang huling tulong ko sa kanya. Sa susunod hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Sigurado. Huling beses na talaga. Sinong maniniwala diyan? Ako, si Sunyan yan, nangangako, mula ngayon, sa puso't isip ko, ikaw lang ang kuya ko, wala nang iba. At kay Xiao Chengfeng, wala talaga akong kinalaman sa kanya. Mula ngayon, tingnan mo na lang. Siya. Tama na yan. Huwag ka nang magpakatapang diyan. Kung tutulong ka, bilisan mo. Huwag mo nang dagdagan ang problema ng kuya ko. Salamat. Tara na. Luigi, anong ginagawa mo rito? Akala ko hindi sila. Dumadaan lang. Tumingin lang. Luigi, sabi ko na nga ba, kapag lumayo ka sa kanya, hindi ka na niya guguluhin. Ngayong gabi, nakita ko lang siyang pinipilit siyang uminom. Tutulungan ko siya sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito, wala nang koneksyon. Kahit konti, wala na. Luigi, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Siya. Ganun pala. Kuya, naiinggit ka rin pala. Akala ko, trabaho at report lang ang nasa isip mo. Naiinggit ka rin pala. Parang umaga na sa gabi. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Umuwi na tayo. Anong oras na? Nasa labas pa rin kayo at naglalasing. Bilisan mo, sumunod ka na, bilis. Luigi, hintayin mo ako. Ngayon, magkakaroon na ng magandang palabas. Ma, anong kabalbalan na naman ang iniisip mo? Makalipas ang 2 araw, kaarawan na ni Luigi. Tayong dalawa, magplano tayo ng maayos. Paghiwalayin natin para sa kanya ang mag-asawang kuya at ate. Na ito, ano sa tingin mo? Si, Tara, umuwi na tayo. Huwag kang titingin, ha? Talagang huwag kang titingin, ha? Talagang huwag kang titingin, ha? Pangako ko sa'yo, hindi ako titingin. Pwede ka nang magmulat ng mata. Surprise! Luigi, maligayang kaarawan. Luigi, Salamat. maligayang kaarawan. Luigi, Salamat. Aray,
Sino ba to? Nadulas lang ako. Ako. Ayos lang. Huwag kang gagalaw. Mga kaibigan, magkasintahan. May bago tayong vlog ngayon. Narito na ang exclusive sweet moments. Huwag palampasin, baka magsisi kayo. Halika na! Wow! Kagabi, ang ingay nila hanggang madaling araw. Tingnan nyo, nagkakatabing-tabi na sila sa pagtulog. Nagkakapalit-palit na nga tayo sa pagtulog. Gising na. Umalis na tayo. Anong oras na ba? Aray, 9:09 na. 9:09 na? Kaya pala gutom na gutom ako. Ang pangit ng posisyon natin. Para mas malapit. Para kita ko ng maayos. Ngayon, ako pa rin lang ba ang malinaw mong nakikita? Ang lakas ng chemistry ng mag-asawa. Ang tamis naman nito. Sino yung mga nasa pinto? Hindi pwede. Titingnan ko. Sino yung mga yon sa labas? Hindi pwede. Titingnan ko. Yuru, anong ginagawa mo? Ikaw na naman? Aray, huwag ka nang magtampo sa akin. Ano ba ang relasyon natin? Gusto ko lang namang tulungan ka noon. Bilisan mo, huwag kang gumawa ng problema. Alis na tayo. Liu Yue. Luya, kung gusto mong mabuhay si Shu Yu Ru, sumunod ka lang. Pumunta ka sa headquarters ng Lu Corp at kunin mo ang core confidential files para palitan. Papatayin ko kayo. Nag-aalala ka na? Paalala ko lang sa'yo. Hindi tunay na anak ni Shu Yuru si Luji. Kung malaman niya ito, sa tingin mo ba, isusugal niya ang kinabukasan ng Lu Group para sa isang taong walang dugong kaugnayan sa kanya? Kung magsasalita ka, kay Luji man o kay Sunyanyan, papatayin ko si Shu Yuru ngayon din. Hinding-hindi. Subukan mo. Sa loob ng 1 oras, gusto ko makita ang dokumento. Nasa cellphone mo na ang address. Huwag kang mahuli. Kung sasabihin ko kay kuya, Luye, anong ginagawa mo? wala kang pakialam, umalis ka na. Hindi tunay na anak ni mama si kuya. Kung malaman niya ito, siguradong hindi niya ililigtas si mama. Luye, bakit ang kakaiba mo? Nasaan si Ruru? Kanina ko pa siya hinahanap. Tumigil ka! Huwag kang lalapit! Xiaoye, ano bang ginagawa mo? Bakit mo binuksan ang vault ng kuya mo? Kailangan ko ang dokumentong ito. Kung naniniwala ka sa akin, huwag ka nang magtanong. Ipaliwanag mo muna ng maayos. Kung hindi mo maipapaliwanag ng malinaw, hindi ko hahayaang kunin mo ang dokumento. Anong nangyari? Unang beses ko siyang makita ng ganito kapreno. Sa orihinal na kwento, wala namang mahalagang eksena sa ganitong panahon. Ako. Dinukot ang nanay ko. Sabi ng mga kidnapper, itong dokumento ang kapalit. Kung hindi, papatayin nila siya. Dinukot si Ruru? Dapat tumawag ka ng pulis. Oo. Tumawag ka kay Luji. Hindi pwedeng malaman niya. Hindi tunay na anak ni nanay si kuya. Kung malalaman niya,
Papayag kaya siyang ipagpalit ang dokumento sa nanay ko? Ito. Sunyan yan. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang magsasalita sa iba. Parang hindi ako dumating. Hayaan mo akong iligtas si Mama. Sina? Si. Pangako ko sa'yo, hindi ko muna sasabihin sa iba. Pero kailangan mong tiyakin na maibabalik mo si Ruru. Luigi, hindi naman niya gagawin yon, di ba? Ano? Luigi, nandito ka na pala. May kailangan akong sabihin sa'yo. Kailangang malaman mo. Anong nangyari? Nakidnap si Mama. Ano? Ang hiling ng mga kidnapper, ang kumpidensyal na dokumento ng kumpanya mo, ang kapalit. Kinuha na ni Luye ang dokumento at pumunta na sa pulong. Ano? Bakit ganyan ang ekspresyon ni Luigi? Dahil kaya hindi sila magkadugo? Ayaw niyang gamitin ang file para iligtas si Ruru? Pipigilan mo ba si Luye? Pero kung hindi maibigay ang dokumento, papatayin si Mama. Ang sitwasyong ito, hindi ganoon kasimple ang sitwasyong ito. Pero kung hindi maibigay ang dokumento, papatayin si Nanay. Ang bagay na ito, hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang target ni Liu Yue ay hindi ang dokumento. Kahit dalhin ito ni Luye, hindi siguradong palalayain siya ni Liu Yue. Kung ganoon ang sinasabi mo, plano mo bang iligtas si Ruru? Suniyan niyan. Sa paningin mo ba, ganoon ako taong walang puso at damdamin? Kahit si Shu Yuro hindi siya ang tunay kong ina. Siya pa rin ang lehitimong Mrs. Lu ng aming pamilya. At siya rin ang aking. Pamilya mo. Alam kong ang asawa ko ang pinakamabait, pinakaresponsable, matatag at maaasahan, at may malasakit, malinaw mag-isip sa lahat ng bagay. Kanina lang ako ay naguluhan at nag-isip ng walang basehan. Ang daldal mo, puro pambobola. Kaya't bilisan natin at iligtas siya. Wala nang oras. Baka may nangyari na kay Luye at kay Nanay. Huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko muna para alamin ang sitwasyon. Tara na. Nanay, maghintay ka pa. Kailangan mong magtiis. Malapit na ako. Inay, Sandali lang. Kailangan mong magtiyaga. Papunta na ako. imbestigahan agad ang lugar ng transaksyon ni Liu Yue at ng mga kidnapper. Tumawag ka agad ng pulis. Dapat discreet ang mga galaw, huwag magpadalos-dalos. Sige, Amulu. Gagawin ko na yan. Luigi, sasama ako sa'yo. Mas mabuti kung marami tayo. Hindi pwede. Delikado doon. Dito ka na lang sa bahay at maghintay ng balita. Makinig ka. Ingatan mo ang sarili mo. Siguraduhin mong si Ruru ay ligtas na makakauwi. Oo. Nasaan si Luigi? Palabasin mo siya. Anong kailangan ninyo kay Luigi? Asawa pala ni Luigi. Nandito kami para kay Luigi. Ang dokumentong ito ay mula kay Ginoong Lu, ang kanyang huling habilin noong nabubuhay pa siya. Ang Lu Group, dapat ay pamamahalaan namin. Ang Lu Conglomerate, dapat ay sa amin pinamamahalaan. Ang huling habilin ni Lolo Lu ay ipinahayag noong siya'y pumanaw. Ang huling habiling hawak ninyo saan nanggaling? Umalis na kayo. Huwag kang magpanggap dito. Totoo ba ito? Hindi ikaw ang masusunod. Ang kumpanyang ito ngayon ay siguradong mapapa sa amin. Ang mga ito ay tiyak na kasabwat ni Liu Yue. Sinasamantala lang na wala si Luigi para magulo. Sa huling sulat ni Lolo nakasulat na sa amin ipapasa ang conglomerate. Ano pa ang masasabi mo? Katawa-tawa. Ang asawa kong si Luigi, noong pumanaw si Lolo, ay lehitimong nagmana ng kumpanya. Hindi ba ninyo alam? Saan ninyo nakuha ang isang huling habiling? Hindi sigurado kung totoo. Gusto ninyong agawin ang kumpanya. Hindi ba't sobrang katawa-tawa? Ano ba ang alam mo? Lahat ito ay dumaan sa profesional na eksaminasyon. Tama? Anong karapatan ninyong angkinin ang kumpanya? Kahit nandito ngayon si Luigi, ibababa namin ang aming salita. Kailangang isuko ang Lucy ngayong araw. Kayong mga ito, nagmamatigas kayo. Ikaw,
Isang babaeng pinakasalan lang dito? Anong karapatan mo para sumigaw sa amin? Tawagin mo si Lu Ji. Ako ang asawa ni Luigi. Ang saloobin ko ay kumakatawan sa saloobin ni Luigi. Ang Lucy, hinding-hindi maaaring mapunta sa inyong mga kamay. Ma'am, uminom ka muna ng tubig para kumalma. Ang magalit sa kanila, hindi sulit. Salamat. Hoy, anong nangyari? Kung masama ang pakiramdam mo, huwag ka nang magpumilit dito. Ikaw, may iba sa tubig. Kung ayaw mong magkaproblema, dali-daliin mong ilabas si Luigi. Aminin mo ang huling habiling ito. Kung hindi, hindi ka rin makakalis ng buhay. Kayong mga ang, sama ninyo. Nanay, narito na ako. Luye, mas maayos kang kausap kaysa sa inaasahan ko. Ang bilis mo dumating. Pakawalan mo siya. Pakawalan siya? Luye, akala mo ba tanga ako? Ihagis mo muna ang dokumento, saka ko pag-iisipan kung pakakawalan ko siya. Subukan mong galawin siya ulit. Anong hindi ko kayang gawin? Ihagis mo ang dokumento? O panoorin mo siyang magkalat ng dugo dito? Ikaw ang bahala. Sana gawin mo ang sinabi mo. Aray, Nanay? Inay. Kuya? Paumanhin. Pero peke ang dokumentong nakuha ko. Unahin natin ang pagligtas sa tao. Luye, Luigi, huwag niyo akong intindihin. Hanapin niyo agad si Nyanyan. Panlilin lang ito para mailayo kayo. Nasa panganib si Nyanyan. Ano? ako ito. Kumusta dyan sa inyo? Ayon sa plano ang lahat, yung si Sun Yan Yan lang, nakakasagabal. Napatulog na namin. Yung batang si Luye, nakuha na ba ang dokumento? Malapit na. Binigyan nyo ng gamot? Si Sun Yan Yan? Tama, ayos. Sige, tulungan nyo akong pagandahin ang pagtrato sa babaeng yan. Hahaha. Siya. Luye, Luigi, huwag niyo akong intindihin. Bilisan mo, hanapin si Nyanyan. Dayang ito para mailayo tayo. Nasa panganib si Nyanyan. Ang ganda ng itsura nito. Talagang kaakit-akit. Hindi ko alam kung ano ang lasa ng asawa ng mga Lu. Anong klaseng lasa kaya? Ngayon naman, swerte ko, ako ang makakatikim. Umalis ka! Huwag mo akong hawakan. Anong tinatakbuhan mo? Maging mabait ka na lang. Mamaya, magiging masaya ka rin. Umalis ka. Subukan mong hawakan siya. Lu Ji, bakit ang bilis mong dumating? Ako rin, isa akong miyembro ng pamilyang Lu. Hinampas mo ako. Hindi ka ba natatakot na pag-initan ka ng board of directors? Hinampas kita at wala akong pakialam. Kung anong araw ngayon. Ikaw. Luye, akala mo ba ikaw pa rin ang may hawak ng kapangyarihan sa Lu? Maghanda ka sa kapalaran mo. Nian. Kamusta ka? Kaya mo pa? Dadalhin na kita. Luigi. Nian. Kumusta ka? Kapit lang. Dadalhin na kita. Louie. Tapos na ba ang kalokohan mo? Ang pamilya Lu, hindi pa kayo ang may karapatang magwala rito. Luye, Shuyuru, ang bilis ninyong dumating. Nasa amin ang huling habilin ng matanda. Dapat may parte kami sa Lu Group. Huling habilin. Sa tingin ko, ang nasa inyo ay peke. Huwag kang magsinungaling. Tunay ang huling habiling ito. Huwag kang magbintang ng walang basehan sa orihinal na kwento. Ang orihinal na katauhan, ayaw sa huling habilin ng matandang Lu dahil pabor kay Luigi, kaya lihim na itinago ang tunay. Buti na lang naalala ko sa orihinal na kwento kung saan niya itinago ang huling habilin.
Kalokohan. Sa tingin ko, kayo ang nagsasabi ng kalokohan. Kayo. Ang tunay na huling habilin ay nasa akin lang. Peke ang nasa iyo. Huwag mong isiping makakalusot ka. Madaling malaman kung alin ang tunay at peke. Nandito ang pirma ng matanda at ang kanyang espesyal na selyo. Kahit gaano pa kayo kagaling gumaya, kulang pa rin kayo sa mahalagang marka. Hindi na kailangang i-verify pa. Bago pumanaw ang matanda, may sinabi siyang hiling sa akin. Bago pumanaw ang matanda, may isang hiling siya sa akin. Ang nasa kay Shu Yuru ang tunay. O gusto niyo bang tawagin ng pulis para magsiyasat? Ang pamilya Lu, hindi papayag na mga parasito at usurpador. Kunin niyo ang pekeng testamento niyo at umalis na kayo sa pamilya Lu. Kapag muling nag-away, hindi ko palalampasin. Luigi, pasensya na. Noon, masyado akong makasarili. Akala ko'y pinapanigan ka ng testamento. Kaya itinago ko ang testamento. Tapos na yon, pamilya tayong lahat. Mula ngayon, magkakaisa ang pamilya Lu. Walang pag-uusapan ang nakaraan. Oo nga, dapat magtulungan ng pamilya. Sige na, magkuha na tayo ng litrato. Bagong taon, bagong simula. Pagkalipas ng taong ito, tayo ay magiging isang bagong pamilya na. Kukunan na. Ay, huwag kang tumingin.